Eto, nasa linya po natin ngayon si USEC Attorney Randy Escolango, Undersecretary for Disaster Response ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Magandang umaga po, USEC. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Lala Roque, and sa inyong mga tagapakinig. Opo, meron po ako nabalitaan eh. Meron ho kayong ayuda, assistance na bibigay sa ating mga kababayan sa inyong tanggapan. Yung tinatawag na ano po ba ito? Yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng DSUD sa mga nasiraan po ng tahanan ng nagdaang bagyo. Tama po, ito po yung IDSAP, for short po yung IDSAP, Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng Department of Human Settlement and Urban Development. Ito po ang aming shelter financial assistance. Okay. Kapag po may dumarating na mga disaster, either man-made disaster, katulad ho ng sunog, at ng digmaan, o kaya may natural disaster tulad po ng bagyo, pagbaha, ito pong nararanasan natin, nasira ang iyong tahanan, either partially or totally damaged, makatatanggap po kayo ng financial assistance dito sa Department of Human Settlement and Urban Development. Hanggang magkano po ang pwedeng makuha? Kapag po partially damaged po ay 10,000 pesos at kapag totally damaged ay 30,000 pesos po. Paano po yung mga tao? Sino po yung pwede? Kailangan ba na deklararan na nasa state of calamity ang lugar? O hindi naman o kailangan basta napatunayang nasira ang tahanan dahil sa bagyo ay makakakuha po ng assistance? Kahit po walang declaration ng state of calamity, ay binibigyan po namin ng financial assistance basta po pumasok po ito doon sa mga requirements na hinihingi po namin. Ang tatlo lang po yung hinihingi namin requirements mula po sa local government unit na kung saan po tinamaan po nitong disaster natin or nung kalamidad. Ang hinihingi lang po namin sa kanila ay yung master list of beneficiaries. Number 2 po, yung disaster report. At number 3 po, ay certificate of eligibility. Ganun lang po kadali. Tatlo lang po iyon. Ngayon po, para po ang ating mga kababayan ma-include po sa master list of beneficiaries dahil nandun po nakapalagay yung mga pangalan ng bibigyan po natin ng tulong, yung mga beneficiaries. Pupunta po sila sa kanilang local government unit, sa kanilang city hall, sa kanilang munisipyo. Hanapin po nila doon yung local housing board nila o kaya local housing unit. Kinakailangan po yung head of household, kung sino man po ang pinaka-ama nila ho doon o yung ina ho nila pupunta ho doon, i-include po yung kanilang pangalan doon. Meron lang ho silang pipil-upan na certificate of eligibility form. Ilalagay nila yung pangalan nila doon, ilan po yung household nila doon. At yung kung partially or totally checkan lang po nila. Ganun lang po kadali. Papakita lang sila ng ID, mai-include na yung pangalan nila sa master list. Ngayon naman po ang ibibigay sa amin, yung tatlong hiningi ho namin, yung master list of beneficiaries, yung certificate of eligibility, at saka po yung disaster report na manggagaling sa LGU, yun pong ibibigay sa aming DSUD regional offices. Saglit lang po namin ibabalidate kasi katuwang namin ang DSWD dito at ang iba pa mong ahensya para mas mapabilis ang validation. Then, kaagad po, iaakyat sa amin dito sa central office para ho, mga 1 or 2 days lang sa central office, ibababa namin para schedule na ho yung payout. Okay, teka lang, linawin ko lang ulit, paano ka mapapasama sa master list? O ito yung mga sa listahan na binibigyan na ng ayuda ng gobyerno? Sila ba yun? O iba pa? O paano ho ito? Iba pa ho ito. Kapag binibigyan po ng ayuda ng gobyerno ng DSWD, makatatanggap po sila sa DSWD. Nasira ang kanilang pananim, makatatanggap sila sa Department of Agriculture. Iba pa ho ito sa mga binibigay ng ating pamahalaan kapag nasira ang iyong bahay, partially or totally, punta ka sa local government unit mo, sa munisipyo, sa city hall, para ho ma-include ang pangalan mo doon sa master list na yon. Okay. So ito walang pinipili na mahirap ka man o may trabaho ka, OFW, pero yung pamilya mo na iwan dito na nasira ang tahanan, pwede po silang magpa-enlist. Tama po. Wala po ito, unconditional po ito. Wala po itong pinipili kaya ikaw ay tumatanggap na ng 4Ps or tumatanggap ka na sa ibang ahensya ng gobyerno. Maliban po sa NHA, yung NHA kasi po ay attached agency namin, nagbibigay din ng tulong, pero kapag nabigyan ka na ng financial shelter assistance ng NHA, hindi ka natatanggap sa DSUD kasi iisa lang din ho kami noon. Kung nagbibigay na ang DSUD, di na rin tatanggap. Pero other government agencies na nagbibigay, matatanggap pa rin po nila yung sa DSUD kahit na nakatatanggap sila ho. Basta
partially or totally damaged dahil sa kalamidad or disaster na Okay. naranasan natin. Which is 10,000 pesos hanggang 30,000 pesos maximum po makukuha. Paano nyo po ba dinedefine? Paano mo malalaman kung partially damaged o totally damaged? Kapag nilipad ba ang bubong, partially damaged pa yon kasi okay pa naman yung haligi ng tahanan? O parang considered Basta ho, totally na yon? Hindi na, beyond repair na ho, ay totally damaged na po yun. Kung kaya pang i-repair, partially damaged. Okay. So sabi niyo hindi naman kailangan ma-declare na state of calamity. Tsaka ngayon ko lang po ito nalaman hindi lang bagyo. Kahit pala na sunugan, tama po ba yung intindi ko? Basta na naapektuhan po yung tahanan nyo, pwede kayo mag-apply ng IDSAP, yung Integrated Disaster Shelter Assistance. Tama po. Kaya po yung first half po ng taon na ito, ang lahat po nabigyan namin ng tulong or payout po, nagkaroon kang payout, yung puro karaniwan o sunog. Maraming sunog po kami bigyan. Itong second half, dahil puro bagyo po ito, itong second half ng taon, dito naman po ang mga hinihinging tulong ho sa atin. Kaya dito po kami ngayon nakapokus. At ito'y hindi tulo, bigay po ito para pang assistance sa ating mga kababayan na talagang naapektuhan ng kanilang mga tahanan. Tulong po ito ng gobyerno, wala po kayong babayaran, mula po sa DSUD, iaabot namin sa inyong kamay. Wala po kayong ibang mga processing fee, wala pong ganon. Tulong po ito, buong buo yung matatanggap. Paano po nila makukuha yung pera? Gaya nga po nung nabanggit ko, kapag nasa master list na po yung pangalan nila, yung master list po na yon ang ibibigay po sa amin sa DSUD ng LGU kasama ng disaster report sa certificate of eligibility. Yun po ang pagbabasihan namin para ibigay po namin, i-schedule po kami kaagad ng payout. Doon po ipatatawag po namin sila para iabot po namin. So sa opisina nyo po kukunin, hindi na po sa kanilang mga local government agencies? Depende po kasi dahil nga ho yung area ay iba-iba, hindi maayos or okay. Kung saan po may magandang posisyon na kung saan magiging accessible sa kanila, ay doon namin bibigay. So cheque ba to? O pwede namang sigurong transfer? Hindi ho ba ganon? Hindi ang ginagawa namin cash talaga. Cash. Talaga kasi pagka bank transfer, magbabawas pa kami ng transfer post. Maganda ho cash. At gusto ho ng ating mga kababayan, dahil yung iba ho ay ginagamit nila kung hanggat maaari sa amin sa pagpapatay ng bahay nila. Pero hindi ho natin siguro kung kailangan nilang kumain pa or may mabili pang kaya kasyo namin ibinibigay. Meron ho ba kayong checking? Kasi maaari deklara na bahay gagamitin yung pera, pero pag nakuha ko, kasi cash pala, no? Mamaya sa iba pala ho dinala. Paano ito naman po ay ayuda ng gobyerno, tulong talaga ito na para sa kanilang pagbangon muli sa nasira ho nilang bahay. Pero kaya ito po ay ibinibigay sa kanila ng diretso. Hindi na ho namin ito tinitignan or binabalidate kung saan nila gagamitin. Sila na ho ang may kondisyonan. Basta sa part ng gobyerno, ito po ang ipinagkaloob ng pamahalaang Marcos ay maibigay kaagad sa kanila para magamit nila sa kanilang pabahay. Titingnan niyo ho, napakaganda po nung goal, 'di ba? Matulungang bumangon ng ating mga kababayan. Totoong nasalanta, pero parang ito nga parang prone sa abuso. Paano niyo ho ba natitiyak na talaga yung mga deserving po na kababayan natin ang makakakuha po at nakakakuha ng ganyang tulong mula sa ating gobyerno? Tama po, may mga guidelines naman ho ang inilatag ang gobyerno kasi kundi makukuha ho tayo kung hindi maayos yung ating mga pagpapalabas ng pondo ng gobyerno. Kaya po merong assessment na ginagawa ang local housing board ng bawat munisipyo. May local housing board po ang bawat munisipyo. May assessment po sila. Yun po yung nandun po yung sa certificate of eligibility, ilalagay nila either partially or totally damaged yung ating mga kababayan. So, yun naman po ay binabalidate namin. Pagbigay ho sa amin, kasama ho namin yung aming mga key shelter agencies, yung National Housing Authority, Pag-ibig Fund, SHAPSI, Social Housing Finance Corporation, National Home Mortgage Finance Corporation, at yung sila po ay hiningan namin ng tulong para tulungan na kami mag-validate para mabilis. Binabalidate po namin yung mga pangalan na naroroon. And once completed yung validation, pupunduhan na ho namin para sa payout. Mabilis, pero mabilis po yung validation namin dahil ilang araw po until payout mula nang mag-sumite ng requirements? Depende po kasi sa dami. Katulad daw ngayon, masyadong malaki yung nasira. Kaya ang ginagawa namin ngayon, kung ano na yung ma-validate namin, i-schedule na ho namin for payout. Hindi na ho namin buong Bicol,
bago mag-payout, hindi po ganon. Kaya nga ho, meron na ho kami bukas. Okay. Bukas o Monday, meron na ho kami sa Daraga, Bicol. Payout na po to. Po, mabilis po. Nakita nyo, katatapos lang yung bagyong Christine sa kanila, may payout na kami. Pero may sunod-sunod na hong araw, ini-schedule na ho namin. Nabanggit naman yung requirements, pero hindi ko kasama dito yung titulo ng bahay. Para lang ba ma-prove na sa kanila yun, tahanan nila yun? Hindi na po. Hindi na. Paano kung rights lang yung bahay niya, pwede rin siya makakuha nito? Paano kung, eto na. Paano, alam naman ho natin yan, totoo naman, may illegal settlers. Pati yun, kapag natanggalan ng bubong, o nasira ang tahanan, pwede ho silang makakuha ng 10,000 to 30,000 pesos na ayuda? Miss Lala, ito po ay tulong natin sa ating kababayan. Hindi po tinitignan. Kasi nga po ang tawag dito, unconditional financial assistance. Hindi po tinitignan, ikaw ba ay may titulo, ikaw ba may-ari ng lupa. Hindi po lupa ang tinitignan natin dito, kundi bahay. May bahay ka dyan, tutulungan ka. Kasama po kayo sa tinitignan ng ating pamahalaan na tutulungan. Mahirap, mayaman. Kung ikaw ay mayaman, gusto mo pa rin mag-claim, bahala ka. Basta nasirang yung bahay. Pero higit sa lahat, nakatutok po tayo sa ating mga kababayan dahil gusto po we understand. Pero sabi nyo nga kahit sunog, nabaha, basta kung ano mang nangyari sa kanilang tahanan. Pero meron ba kayong, kasi di ba, nakikita natin kahit sa mga balita, nawala, dinemolish, maaring nasunog, pero doon pa rin sila. At hindi sila dapat doon sa area na yun. Ito mga illegal settlers po pero doon pa rin nagtatayo ng tahanan Maaring nakakuha. Meron ba kayong mga ganun na monitoring na kumuha ng pera sa inyo, pinagpatayo ng bahay doon pa rin as illegal settler? Baka yan dapat i-double po, check natin yan at mas stricto. Opo, yan naman po ay may mga iba't ibang ahensya na nangangalaga ho dyan. Yung na nakatutok naman doon sa mga ating mga illegal settler families, yung ISF natin. At yun din po, kasama din po sa tinutulungan ng ating DSUD, ni Secretary Jose Rizalino Acuzar. Meron po kami tinatawag na pambansang pabahay para sa Filipino program, na kung saan nagtatayo po kami ngayon ng pabahay. At ang target talaga namin, itong ating mga ISF, yung informal settlers, na magkaroon sila ng sariling tahanan para hindi sila babalik doon sa mga kasalukuyan nilang tinutuluyan na hindi nila pag-aari. Bibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng pag-aari ng pabahay. Ito po sa ilalim ng flagship program ng ating Administrasyong Marcos na pinunta ni Secretary Acuzar, yung pambansang pabahay para sa Filipino program. Ito po ang mahalagang maunawaan din ng ating mga kababayan dahil magandang ma-avail po ito. Okay. Paano kung sobrang malas naman, baway nasunugan, then nagkumuha na ho sa inyo ng ayuda, ay naapektuhan naman ng bagyo ngayon. So may limit ho ba in a year, halimbawa, kung hanggang kailan sila pwedeng humingi ng ayuda mula sa inyong tanggapan po, Undersecretary? Wala po. As long po na nasirang yung tahanan, nakabangon ka, tinulungan ka ng pamahalaan ng ating administrasyon, tapos sa susunod na mga araw, na itayo mo ang bahay mo, ibang dilubyo na, ibang disaster na naman, tutulong ulit po ang gobyerno. Hindi po nagsasawang tumulong. Okay. Ulitin ko lang po yung requirements kasi sinasabi nyo kailangan magpa-enlist, no? Pwedeng maaaring sa kanilang mga munisipyo, no? Punta sila. Tama ho ba yon? Tama po. Ang dadalhin nila yung kanilang ID. Para proof lang na sila po'y residente nung lugar na yon. So, sa lugar naman na yon, kilala naman po sila dyan. So magdadala sila ng ID. Pinakamaganda, magdala na sila ng proof nung kanilang nasirang tahanan. Okay. Pero maaari kasing preemptive. Hindi naman nila alam mangyayari Halimbawa ngayon, nalaman nila na may ganun palang ayuda ang binibigay ang gobyerno. Para for future, magpalista na po sila sa kanilang mga munisipyo para lang nasa lista, master list na sila, at kung kailanganin po na kumuha ng ayuda mula po sa DSUD, mabilis na po. Tama po? Hindi po. Ang master po, papasok ka lang. Hindi katulad po ito ng DSWD na regular na sila dahil tinutulungan na sila, identified na yung kalagayan nila. Ibig sabihin kung kunyari ay nasa below poverty line sila, may mga tatanggap na sila kasi identified na yung kalagayan nila. Ito po kasi ma-identify lang natin yung kalagayan nila kung nasiraan talaga sila ng disaster. So, depende as the need arises po, saka sila papasok sa master list. Okay. So, ganun. Kaya kailangan may prueba, may picture kung sila'y talagang naapektuhan. Ito kasi may taga-QC to si Leon. Sabi niya, kailangan po ba ng katibayan para mabigyan ng ayuda? Opo.
So, kakapaliwanag lang po ni Yusek kung talagang naapektuhan ang inyong tahanan. Tsaka lang po kayo makakasama dun sa master list. At bahay lang po ang pinag-uusapan, ano? Hindi Tama ho po. mga sasakyan. Kasi ang dami rin talagang nasirang sasakyan. Iba pa po yun. Bagaman, yun na nga, walang namang double check kung saan din gagamitin, kung maaring sa tahanan, tapos maaring iba sa pagkain. Pero nasa sa inyo na po, sayang po yung pagkakataon na binibigay ng gobyerno na tulungan kayo, gamitin po natin sa tama. Ayan, marami ho tayo natatanggap. At least you're open, ano? Kasi po marami tayong natatanggap na text ngayon to. Parang prone daw talaga ho sa abuse. Alam niyo po, Mm-mm. alam nyo, hindi po, meron po kami mga guidelines at talaga Oo. pong nakatutok din dito ang si Secretary Acusar. Yan po ang aming tinitignan. Lahat naman ng bagay ay pwedeng mang-abuso. Mm-mm. Ano ho, pero kaya po kami naman ay nakabantay din po dahil kami din po makukuha. Kami din na Yes, oo nga makakasuhan. po. Kami din na Oo. makukulong. Ako din po ang pumipirma. Si Mm-mm. Secretary po ay nakatutok din. Naka-on top po dito. Lahat po kami maapektuhan dito. Mula doon sa local government hanggang pataas dito sa central office, ang regional offices namin, pag kami ay mali ang pagbibigay, magkakaproblema po Okay. kami. Kaya lahat naman po ng paraan, validation, ginagawa namin ng assessment. Bumababa po talaga ang regional offices namin dyan, chinecheck din po, binabalidate din. Hindi po yung master list lang na isabit sa amin ay para bang tinatanggap na ho namin as gospel truth, hindi naman po, binabalidate po namin. Okay. Pero basta lalong madaling panahon po para kaagad, totoo namang makatulong kaagad sa ating mga kababayan. Tama po, yung pondo, ibinababa nyo rin po doon sa mga LGU na para isang malakihan na ho. Tama ho, at doon na rin nila kukunin Ibinababa yung po cash. Sa regional office po namin, actually ho, nagbaba na office ho nyo. ako ngayon sa regional office namin. Yung regional office po namin ang mag-i-schedule ng payout in coordination with the local government unit. Kung Okay. saan po na pwede kaming magkaroon ng payout. Iba-iba, oo nga eh. Kasi yun po yung tinatanong ngayon, saan ba? So, depende sa bawat lugar kung saan ho kung makukuha. saan pwedeng maging accessible yung mga kababayan po natin. Alright. Okay. Naku, Yusek, maraming baka meron pa ho kayong mensahe o panghuling mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na yung sa mga ngayon lang po nakaalam na meron pong ganito palang ayuda na binibigay po ang DSUD. Opo, ngayon lang po kasing taon na ito talaga namin to isinagawa. Ito po ay pinanukala at ngayon nga po ay ini-implement ng ating Secretary Jose Rizalino Acusar. Ang DSUD po ay handang tumulong. Meron po kaming Integrated Disaster Shelter Assistance. Matatapos po taon na ito, binigyan ulit kami ng pondo for next year. Tuloy-tuloy po ito at ginawa na po itong institutionalized dahil po patuloy kami binibigyan ng pondo ng pamahalaan. Okay. Para po ating mga kababayan, kaya ito po i-avail nyo. Hindi po kayo mababawasan, hindi po kayo magbabayad, wala po itong kondisyon. Magpupunta lang kayo sa inyong local government unit para mapakinabangan nyo. Okay. Meron Teka, pong Yusek, ito, ang meron tayong initiative 1 po. minute. Opo, meron tayong 1 minute. Teka lang po kasi para alam nyo rin, may nag-text po sa atin, si Alex, sabi niya pumunta daw siya sa Cainta, hindi daw nila alam yung IDSAP at wala daw silang local housing board. Paano po yun? Saan magtutungo yung mga kababayan natin na gusto makakuha ng ayuda? Cainta Rizal, Opo. yung nakaraan pong bagyo, yun po ba yun? Hindi niya na ho sinabi, pero nagpunta siya. Siguro, kasi sila yung lubhang naapektuhan na, pero wala ho siyang nakuha. Kasi yun daw po ang sagot sa kanya. Hindi niya alam saan siya pupunta. Ayun, pumunta ho siya. Kung hindi nyo po nakita yung local housing board, pumunta kayo sa Office of the Mayor. Siyempre, yun po yung pinaka mataas na opisina doon ho. Meron po, alam po nila ang aming IDSAP. Pero makikipag-coordinate din po kami kaagad sa Cainta kung Okay, malaman yes please. po Oho. para kaagad po ay makatulong po kami. Alright. Opo. Thank you po. Maraming salamat, Yusek. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Ma'am Lala. Si Yusek. Hilingan, walang pinoprotektahan.